Sa pong mapagpalang hapon, gabi, sa inyong lahat, o umaga, sa mga kapatid natin nasa ibang bansa. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Muli nandito naman po tayo sa Christ Center Life City Church, dito ho sa May Sindalan. Tuwing araw po ng Huwebes, ay nagtitipon-tipon po kami dito upang manalangin at mag-aral po ng salita ng ating Panginoon. Kaya samahan po ninyo kami dyan po sa inyong mga tahanan na patuloy mong sumusubaybay. At nawa po, hindi lang po tuwing Huwebes, pati Sunday ho, live po tayo. Pwede ho ninyong i-search sa Facebook, yung Christ Centered Life City Church ho, at makikita po ninyo doon, makapanood po ninyong live. Ganun din po, kung di po ninyo napanood ng live, pwede ho naman yung i-play ulit. So sa hapon po ito ay nais ko pong ihatid po sa inyo ang salita ng ating Panginoon. At bago po yan ay mag-pray muna po tayo. Aming amang banal, dakila at makapangyarihan, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa hapon po ito, O Diyos, na pinagkaloob mo pong muli sa bawat sa amin upang makapakinig na yung buhay at makapangyarihang salita. Nawa po ito ipatuloy na umantig, O Diyos, sa aming puso at magbigay ng liwanag sa aming pong mga kaisipan. At ito po ay mai-apply po namin sa aming buhay, hindi lamang po namin ito basta't manig lang. At ikaw lamang po ang siyang aming tinatanghal, pinaparangalan po sa hapon po ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ganun din po pala at kung kayo po ay nagnanais po pala na magkaroon ng mapag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan, sa inyong lugar, pwede po kayo makipag-ugnayan dito po sa Christ Centered Life City Church po. Dito lang ho sa likod ng Jollibee, side po ng kanto, diretso lang ho, wala po kayong kaligaw. Ayan ho, pwede po kayong mag-comment dyan sa comment section ho. So ito po ay wala akong bayad. Ito po ay paglilingkod po sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon. At ganun din ho, inanya na rin ho namin kayo na kung meron po kayong panahon pag-araw po ng linggo, ay join po kayo sa amin upang sambahin po ang ating Panginoon. At ito po ay paanyaya po, para sama-sama ho tayong magpuri, sumamba sa ating Panginoon at ganun na rin ho, makinig ng kanyang salita. At hindi po ito bagong reliyon ang iniaalap po namin. Dahil tayo po naniniwala, wala pong reliyon na itinatag ng tao na makapagliligtas po, na makapagdadala sa atin sa kaligtasan. Kundi ang salita lamang po ng Diyos ang siya magtuturo. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo kay Timothy, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po doon. So ituturo po sa atin, hindi po yung reliyon na itinayo ng tao. So hindi po yan ang inaalok namin sa inyo. Kaya sama-sama po tayo. Ito pong salita ng Diyos ay para sa lahat po. Kaya sa hapon pong ito ay sama-sama po nating tunghayan ang salita ng ating Panginoon. Nung nakaraang Huwebes po, kung matatandaan po ninyo, kasi hindi ko nabigyan ng, kasi habol natin yung oras, yung call to worship ko ang senior natin dito. So, sa hapon pong ito ay nasa pong bigyan ng pansin yung pangatlo, yung doon sa tagpo na si Abraham po ay sinubok ng Diyos. Yung pong nasa pong bigyan ng pansin natin dahil medyo ginamol po tayo sa oras, kaya napakahalaga po nung balikan ko ito, may mga naalala po ako na hindi ko naisama doon sa senior po natin nung nakaraan. So ngayon naman ho, ito po yung pamagat, yung paghahanda sa pagsamba. So paano po tayo naghahanda sa pagsamba natin sa ating Panginoon? Alam po ninyo, ang pagsamba ho, ito ay hindi lamang po isang basta obligasyon lang po ng isang tao. Higit pa ho sa obligasyon.
Kasi pag sinabing obligasyon, pwede natin itong isang tabi lang, bitawan, pero kung higit pa doon po ang turing natin sa pagsamba, bibigyan po natin ito ng malalim na kahalagahan po sa ating buhay. Sa banal na kasulatan po, napakasagrado po, no, sa bayan ng Diyos, sa mga Israelita, ang pagsamba po nila sa Diyos. Ang nakalulungkot lamang po ay bumabaling sila sa ibang mga Diyos-Diyosan na upang sumamba. No? Yun ho ang kinagagalit ng Diyos sa kanila. Pero kapag pagdating po, pagsamba sa Diyos, sila ay napakasagrado po nito. Hindi lang po basta sila sumasamba ng ganon. Meron po silang ginagawa at yan po ay matungtungan po natin dito sa isayan po ni Abraham. Dito po sa Genesis chapter 22, verse 1 hanggang 19. Ang sabi po dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. 4, na ikatlong araw ng paglalakbay, natanong na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. 6, ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalin. At magkasama silang lumakad. 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yon, anak? Tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. 8, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kahit ang patuloy sila sa paglakad. 9, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. 10, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon, handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. 13, pagbigyan niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. 14, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. 15, mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. 18, sa pamamagitan ng lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. 19, binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa verse 6. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, ito po yung tagpo na sinubok po ng Diyos si Abraham. Yung kanyang katapatan, yung kanyang pananampalataya.
Doon sa Genesis, tingnan muna ho natin yung background. No? Genesis chapter 12 po, unang tinawag ng Diyos si Abraham po. Dito, Abraham pa siya doon, hindi pa Abraham. Na tinawag siya na lisanin ang lugar ng kanyang mga magulang at mga kamag-anak. So, sumunod siya, bagamat hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon. No? Then sa verse chapter 15 ng Genesis, doon naman ho ay nakipagtipan ang Diyos kay Abraham na isa o anak niya yung magmamana ng kanyang ari-arian. At sabi pa ni Abraham, wala akong anak, sa kalipin ko magmamana. Hindi, anak mo ang magmamana, sabi. Then sa chapter 18 po ng Genesis, eto na ho, ipinangako ang pagsilang po ni Isaac. So yan po yung tipan ng Diyos kay Abraham, no? Si Isaac, bagamat after 25 years, bago po isinilang si Isaac, ang pangako ng Diyos sa kanila. So, then sa Genesis chapter 21, ito na ho, nung kapanganakan po ni Isaac. So, isinilang na ho, yung ipinangako ng Diyos na anak sa kanila, ano? Pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay. Then sa Genesis chapter 22, ito na ho, dito, sinubok ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac. Biruin mo, no? Ipinangako ng Diyos sa kanila, 25 years ang habang panahon nilang hinintay, tapos nung andyan na, ang babawin uli ng Diyos sa kanila. No? Napakahalaga po, kanina nabanggit ko, yung pagsamba nila sa Diyos. Hindi lamang ko basta sila tulad ng ginagawa natin ngayon, nag-aawitan, tutugtugan, nagpapalapan, lumuludag, hindi ho. Sa Old Testament ho, hindi lamang ho basta sila lumulhod. Naghahandog po sila, nagdadala ng handog, at hindi basta't handog po, piling handog. At hindi lang ho sila basta't naghahandog. Gumagawa muna ho sila ng altar para doon ilagay yung handog na susunugin sa ating Panginoon. So, kaya nga ho, ito yung sabi ko, kaya ito yung pangunahin kung bakit nilikha tayo ng Diyos. Hindi tayo nilikha lang ng Diyos dito para sabi ko nga, yung kumain, matulog, magtrabaho, balik-balik, hindi lamang ho ganon. Ang pinakauna po, bakit tayo nilikha ng Diyos ay upang siya ay ating sambahin, parangalan, papurihan. Yan po ang una-una natin dapat ginagawa. Doon po sa Isaiah 43, ang sabi po doon, verse 7, at saka sa verse 21, sabi, sila ang aking bayan na aking silang nilalang upang ako'y bigyang karangalan. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. So, yun po ang purpose ng Diyos. Kung bakit nilikha niya ang tao. Pangsambahin siya una. Susunod lamang po yung mga ginagawa natin, nagtatrabaho, o ano pa man. So kaya nga ho, pag tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon o sasamba sa ating Panginoon, hindi lamang ho yung parang feel natin, ganun, sasamba tayo, o kaya pag hindi natin feel, hindi tayo sasamba. Hindi ho ganon. Or yung iba, yung ang nangyayari, yung habang katulad lang ng isang ordinaryong okasyon. Diba, inibitahan ka sa isang okasyon, pwede mong tanggihan yun o baliwalain. Pero sa pagsamba ko sa ating Panginoon, hindi ko dapat ganun ang turing natin. Katulad ng pagturing ng kanyang bayan noon, na napakasagrado po ng pagsamba sa Diyos. Dahil ang sinasamba nila ay hindi lang basta isang Diyos na gawa ng tao o kamay ng tao, isang Diyos. Sabi ko kanina, bagamat nabasa natin sa mga mga panahon, bumabalik sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. Sinasamba rin nila at doon na nagseselos, nanilibugho, ayun, ang ating Panginoon. Kaya gano'n tinitingnan ng Diyos yung kasagraduhan ng pagsamba ng kanyang bayan sa Kanya.
Kaya kapag nakikita ng Diyos na ang kanyang bayan na hindi siya sinasamba, bagkus bumabalik sila sa ibang mga Diyos-Diyosan, ang ating Panginoon po ay nagsiselos po, naninibog po. Ganon tinitingnan ng Diyos yung kasagraduhan ng pagsamba sa Kanya. Hindi lang mo po itong basta simpleng gawain ho. So napakasagrado po nito. Ganon po nawa natin tingnan. Hindi yung parang pwede nating i-tsapero ay isang tabi lang. Hindi ho dapat ganon. So, sa verse 1 po, ito, sinubok ng Diyos si Abraham, tinawag siya, tinawag siya dito pang sumamba sa kanya. So, anong tugon ni Abraham? Sabi niya, narito po ako. Huwag ganun po tayo tumugon sa ating Panginoon pag tayo ay pag-araw ng pananambahan. No? Tumugon po tayo. Narito po ako, sabi niya. No? Then sa verse 2, ito yung lugar ng paghahandugan, no? Yung pagsamba. So nagbigay ng instruksyon ho ang ating Panginoon, na sabi doon, isama niya si Isaac at pumunta sa Moriah, sa lupain ng Moriah, at doon sa bundok na yon ay tuturo ng Diyos, doon niya ihahandog si Isaac. Si Isaac walang kamalay-malay na siya pala yung handog na susunugin. Ano? Kumbaga ang Diyos lang at si Abraham ang nakakaalam. No? So dito makita natin, no, doon sa pagsamba, sabi ko kanina, hindi lang basta tara, tayo doon sasamba tayo, hindi. May dala kong handog, si Abraham. Then sa verse 3, so umakyat sila sa sa verse 3, ito yung paghahanda sa pagsamba. So paano ho tayo anong ginagawa natin paghahanda? Paano tayo maghanda sa pagsamba? Dito pa lang makikita natin sa ating sarili yung pagpapahalaga natin o paano natin tinitingnan yung araw ng pagsamba sa Panginoon. Ito yung sinasabi ko hindi ko naibahagi noon. So tuloy muna ho natin, basahin natin. Sa verse 3 sabi dito, kinabukasan, yun. Maagang bumangon si Abraham, nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. So pasinin natin dito sa verse 3 na yung paghahanda sa pagsamba. Una, sabi, maagang bumangon. Bakit ko kaya maagang bumangon si Abraham? O Abram. Kasi malayo. Una, malayo yung lugar na itinuro ng Diyos na pagsasambahan nila o pag-aandugan niya. Pangalawa, maaga siyang bumangon dahil meron siyang ihahanda yung mga gagamitin sa pagsamba para hindi sila gamulin o kapusin sa oras. Kaya maaga kasi kung late siyang gumising, ayusin pa niya, sabi doon, yung nagsibak siya ng kahoy. Diba, yung magsibak na ng kahoy. Siguro, hindi lang po konting kahoy yung gagamitin. No? So makita natin doon, nagsibak siya ng kahoy at inihanda yung asno. So dito, mapapasin natin dito na paano tayo, ito, ako mismo, tingnan ko sarili ko dito eh. Kasi ako hanggat maaari, dahil nga sa inaalalain ko nga si Eric at Big Sunday, dahil ako hanggat maaari, maaga ho kasi una ako sa sharing ako. Kaya nga nung bago po kami dito nag-attend nung pinapagpasunduan, kinausap po ni Pastor Chito po ng ating pastor na magsundo po. Siyempre, aga alis tapos magkahatid. Tapos, siyempre, uuwi ako, mag-prepare po ako noon. Kaya lang, pagbalik ko dito, nag-start na. Pagkakaroon ko doon, parang ayaw ko nang tumuloy. Dahil isip ko, parang nakakahina na kay Lord. Dahil
ano ko, late na ako. Kaya naisip ko naman, may yan naman, valid reason naman. Siguro ako, maintindihan man nila dahil nagsundo ako. No? Naalala ko yung sinabi ng ating pastor na dadalo lang po pwedeng maging valid reason po kung bakit minsan hindi tayo makadalo. Yung pong sinabi niya na ay magkasakit ka o mamatayan ka, ganun ho. Yung tanda-tanda ko po doon. So ganun din po niya tinitingnan yung kahalagahan ng pagsamba. So dito para maiwasan natin o maaga tayo, ito nakalulungkot minsan, no? Ito ako minsan sa bahay po namin, sinasabihan ko yung mga kasama ko sa bahay. Imbes na ito. Sunday, dapat Saturday din pa lang ho, dapat ihanda na ho natin. Diba? Hindi yung kung kailan na Sunday, doon mo gagawin dapat gawin, abay, ando na minsan yung pagmamadali, no? Mahirap kasi yung nagmamadali, no? Yung naghahabol ka ng oras. Minsan mayroon ka makalimutan, hindi maging maayos, gano'n. So, ngayon, kaya minsan sinasabi ko na sa kanila, meron bang kayong ipapalansya? Kasi ako namamalansya po. Meron ba kang ipapalansya sa ating gano'n? Pag wala, ako naman, di naman ako mapili sa no? Yung, hindi. Iba kasi, yung kung kailan na araw na yon, doon pala mamimili, uubos ng oras, di ko ba? Yun. Hindi ko tamang paghahanda po yan. Hanggat maaari, bago po, yung Sunday, Sabado pa lang ng umaga, gawin na, ihanda na po yung dapat ihanda. At isa pa, maaari, para maaga po tayo makagising, iwasan po natin hanggat maaari kung magpuyat. So, hindi natin naiwasan yon. So, sa isang banda naman kung hindi maiwasan yun, kailangan magsakripisyo po tayo. Kung hindi natin naiwasan ng pagpuyat, kailangan magsakripisyo tayong gumising ng maaga. O ba? So, yan po. No? Kailangan ang discipline, ika nga ho. No? Dito si Abraham po, sabi, maaga siyang bumangon eh. At isa pa ho dito, ito, si Abraham, maaga siya dahil malayo eh. So, maaari tinansya ho niya yung oras. So, ganun din ho, maaring dinadahilan natin malayo, tansyahin natin yung oras. Sabi ko nga, sabi nga ni mission ni Pastor Ferjing, 10 o'clock nag-start. O hindi mo na maabutan yung Sunday school, yung regular na lang po na talagang worship, no? So malayo. So tansyahin mo yung oras. So magagawa ho natin gumising ng maaga para makarating ng maaga doon sa bahay sa panambahan. So, nagsibak siya ng kahoy, so inayos na niya, yung dapat ayusin, no? Gagamitin. Kasi yun ang susunugin eh. So, inihanda ho niya yung asno. Ito yung sasakyan nila. Umaring doon ipapapasan yung mga kahoy, no? So, ganun ho naghanda si Abraham. So, naman nakikita ho natin yung ating paano po tayo maghanda din. Ganun ho natin na nawa tingnan yung pagsamba natin sa Diyos. At ito pa ho, pasantabi po. Ito ho, free naman ho tayo lahat eh. Sabi nga, bawat okasyon ho, may akmang kasuotan, di ba? May kasuotan kapag dumalo ka sa isang kasalan. May kasuotan pag dumalo ka sa isang birthday. Yung iba, yung mga nasa sanlibutan, may kasuotan silang pagsayawan. So, mga iba part, ibig sabihin, may akma. So, ganun din po, maaari sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Wala na tayo talagang nire-require na. Kumbaga, maging maayos lang po. No?
Kasi ang pumaharap po tayo, hindi lamang ho kasi tayo dapat basta nagkakatipon eh, no? Hindi yung pwede na to. Tingnan mo natin kung ito ba presentable, ika nga sa pagharap natin sa ating Panginoon sa pagsamba sa Kanya. So yan po, naalala ko lang ho kasi yun. Kasi minsan sabi ko, hindi isang sayawan o disco itong kung saan tayo nagkakatipon, no? At hindi rin ito lugar ng may kasalan o ano pa mang okasyon para ganito ang ating isusuot. Ano ho? Naalala, saan ba ito? Yun. Ito po. Ewan ko kung napansin po ninyo ito. Sa ibang sa Facebook lang ko nakita ko. Sa babae, simba siya. Litaw na yung dibdib. Nung mag-commune siya, susubuan gano'n. Nakatingin, yung nagpapasubo, nakatingin sa hindi doon sa bibig. Kita ho ninyo, nakaka-distract ko. No? So, yun po ay hindi, kung tutusin, hindi ko marapat sa ganong lugar ng sambahan, yung ganong kasuotan. No? May tamang, siguro, saan niya isusuot yung ganong kasuotan. So, may lugar yun. Pero pagdating ko sa Panginoon, dapat hanggat maaari, maging maayos naman po yung ating isusuot. So, naalala ko lang po yun. So, ganun po naghanda si Abraham sa talagang pinaghandaan po niyang mabuti. Hindi lamang ho basta sasamba siya sa ating Panginoon. So, di talagang preparado po siya. Then, sa verse 4, ito na ho. So, nung ikatlong araw na ho na paglalakbay, kita nyo, 3 araw na silang paglalakbay, wala pa sila doon sa talagang lugar na itinuro ng Diyos. Naglalakbay pa lang ho sila, sabi, natanaw na nila. So natanaw pa lang nila ho. Wala pa sila sa lugar na 'yon. Biruin mo kung ilang oras pa 'yon, 3 araw. Asno lang sinasakyan nila. Mapalad ho tayo sa panahon natin ngayon. May hatid sundo, o saan ka pa, So, natanaw pa lang nila yung dapat pupuntahan. Then sinabi sa kanya, ni Abraham sa kanya mga alipin sa verse 5. Tayo, imagine mo niyo, kaya wala ko tayong may dadailan. Hindi ako nakarating maaga kasi malayo eh. Hindi ho. Sabi nga, pag may, pag gusto, yun, pag gusto may paraan, ayun. Pag ayaw, pag maraming dahilan, ayun. Pero nung tayong mga kalalakihan, nandito tayo kahit malayo, di ba? Kahit malayo, talagang walang malayo sa akin, malapit din Gaano pa kaya kung sa ating Panginoon po natin gawin yan? Sa verse, yung 3 araw silang sa 3 araw na paglalakbay, nataon na nila. Sa verse 5, ito, bantayan ninyo rito, maasno, kami na lamang ni Isaac, ng bata, sabi, ang sasamba, babalikan namin kayo. Sasamba ko sila. Hindi lang basta't mag-ihandog si Isaac. Yung paghahandog ay isang pagsamba nila sa ating Panginoon. Kaya nga tayo po pag sumasamba tayo, hindi lamang ho tayo basta pumupunta o yung yung nagpapacheck ng attendance, ayun higit pa ho doon ang ating pinarito ho sa lugar na napagsamba natin. So umakyat na ho sila sa bundok. Then from verse 6 hanggang sa verse 19, ito na ho yung actual na sumamba na sila sa ating Panginoon. So, iniayos na ho ni Abraham, sabi doon, may dalang handog, then inayos ni Abraham yung altar. So, sabi nga kanina, hindi lang sila basta sasamba, kundi gumagawa pa sila ng altar. Pag sinabi pong altar, ito po sa Biblia tinatawag pong God's table. Ang sabi ko doon, ito ho yung
sagradong lugar para sa paghandog sa Diyos. So hindi lamang po basta altar, kundi sagradong lugar po yun. Kasi may ihahandog para sa ating Panginoon. At yung handog na yon ay tinuturing po din ng Panginoon na banal at katanggap-tanggap po sa Kanya. At yung altar po ay hindi lang po basta nakalatag sa baba, medyo naka-elevated po. Kaya nga sa ibang saling altar, ang tawag doon, high, mataas. So, from verse 6 hanggang 19, dito na ho, ito, ayun, kanina nabasa natin, sabi ni Isaac, Ama, meron na tayong panggatong, asan yung ihahandog? Si Lord ang magbibigay. Hindi niya alam siya pala. Tingnan ho ninyo yung si Isaac, walang kaangal-angal, no? Siguro, ano pa siya, no, na walang kamamang, musmos, walang kamalimalis na nangyayari. Kaya nung siya ay buhati ng kanyang ama at ilagay doon, walang ka-tanggi-tanggi. Para sa kanya, parang siguro sa isip niya na, ano ko lang ito, parang siguro laro lang para sa kanya yon. Bata lang. Kasi kung siya, tayo, siguro kung medyo binata na at may tamang pag-isip, pwede siyang tumanggi. Pero siya, wala akong sinabi dito, tumanggi siya. Kaya nagtanong siya saan yung ihandog. Kung siya ihandog na, so yun, basta tinali, inihandog na siya doon. At nung yun na, akma na siyang sasaksakin, pinigilan mo siya ng anghel ng Diyos. Huwag mong saktan, huwag mong patay ng bata. Na ipakita mo na handa kang sumunod sa akin. So dahil doon, makita natin yung pagpapala ng ating Panginoon kay Abraham. So may pagpapala po sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Depende po yung kung paano natin ito tinitingnan o pinapahalagahan po sa ating buhay. So bilang panghuli po, ito, pakinggan mo natin itong konklusyon. Ang pagsamba sa Diyos ay isang banal na gawain. Isang bagay na di dapat baliwalain. Amen. Salamat po tayo. Salamat po aming Panginoon muli sa mensahe po na mula sa inyong mga salita. Kung sa mga nagdaang mga panahon sa buhay namin bilang Kristiyano o Diyos, ay hindi naging ganon ang tingin at pagpapahalaga po namin sa pagsamba namin sa iyo. Kung minsan ay yung parang katulad lang ng ibang mga okasyon. Lord, hindi po kami nakakatawad sa iyo. At dalayan po namin, Panginoon, tapos po namin na napakinggan, nabasa tungkol po sa inikod na si Abraham, kung paano siya naghanda bilang pagpapakita, pagpapahalaga, at pagpapakita kung gaano po kasagrado ang pagsamba po sa iyo, Diyos. Panginoon, nawa mapag-ibayan na po namin, mabago na po muli, O Diyos, ang aming pong pananaw sa pagsamba po namin sa iyo. Hindi lang po ito isang nakasanayan lang namin tuwing linggo, kundi, O Diyos, ikaw ang nais namin makatagpo, Diyos, sa araw ng pananampalataya. Bigyan po namin ito ng higit na malalim, kapahalaga, bahagi sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magawa po namin, lalo na po yung paghahanda. Maaari, maiwasan po namin yung mga bagay na po pwedeng maging balakid o maging sagabal, O Diyos, sa aming pong pagsamba sa iyo. Marami pong salamat ang Ama. At patuloy na po namin papupurihan at sasambahin sa aming buhay. At higit sa lahat, Panginoon, tulad po ang sinabi ni Apostol Pablo, na ito pong buhay po namin, Panginoon, siyang higit na maging ialay po namin sa iyong bilang handog na buhay, ganap at kasya-siya sa iyo. At ito ang siyang karampatang pagsamba namin sa iyo. Marami pong salamat aming Panginoon sa ito na puri pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Tignan po muli.